Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil si Lynette ay nagkwento sa kanyang anak kung saan naabutan sila ni Dr. Carlos Benitez at sinabi dito ni Dr. Carlos Benitez ang katotohanan na siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sugat ang kanyang ina. Dito na sinabi ni Dr. Carlos Benitez dahil sa pag-aaway nila ay hindi niya sinasadya na masugatan ito o nabubugan itong si Lynette. Dito na nga ay talagang sinasakyan ni Lynette itong kanyang asawang si Carlos para wala ng gulo na kung saan dito naman naniwala itong si Annalyn dahil sa mga sinasabi ni Dr. Carlos. Naabutan nga dito ni Annalyn itong si Josa at saka si Chang Susan na pinag-uusapan itong si Dr. Carlos pero kinampihan ni Annalyn ito. Dito na ay talagang gumawa ng paraan itong si Dr. Carlos Benitez para mapawi niya itong galit ni Lynette dito sa kanya. Kinuhanan niya ng visa itong si Lynette para makasama dito kay Annalyn papuntang Japan. Dito na nga ay talagang prosigido itong si Annalyn na dadalhin niya ang kanyang ina na kung saan first time na magkakabanding silang dalawa. Dito na ay umuo si Lynette pero hindi niya inaasahan si Dr. Carlos Benitez ay gumawa ng paraan para makasama niya ang kanyang anak doon sa kanyang sa trabaho nito. Dito na nga tuwang-tuwa ito at nalaman nila ang buong katotohanan na tungkol sa pagpunta ni Annalyn sa Japan at kasama itong si Lynette. Dito na nga nagkasulubong itong si Zoe at saka si Justine na kung saan nadamay pa itong si Annalyn dahil sa kanilang pagtatalo. Dito na nga ay talagang pinagsabihan ni Annalyn itong si Zoe na wag nang manggulo at wag nang sundan itong si Justine para hindi na maghalit si Giselle at saka ang kanilang tatay na si Dr. RJ Tanyag. Nakinig naman itong si Zoe para wala nang gulo na din ang mangyayari. Dito na nga ay napagkaalaman ni Giselle na talagang may kinalaman ang isang kotse na nagmamay-ari na itong si Nerissa. Dito na agad-agad na pinakuha at pinadampot ni Giselle itong si Nerissa kung saan sinabi dito ni Nerissa na hindi daw siya ang may kasalanan dahil ginamit lang daw ang kanyang kotse. Dito na nga kaya aamin si Nerissa sa kung sino ang talagang gumamit ng kanyang kotse at kung saan at ano kaya ang ginawa nito. Dito na kaya mapagkaalaman na si Moira ang talagang gumamit ng kotse na ito na kung saan ito ay magdudulot dito kay Moira at saka kay Zoe ang pagbalik o ang pagtakas nila dito dahil malalaman na ang buong katotohanan. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode ng Abot Kamay na Pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.